mapapansin nyo, may mga ginagawa siyang maliliit na mga drawings dyan, mga parang pusa yan. Napaka-importante niyan sa kanya. Usually, mga ginagawa naman niya, almost ano yan, kung mapapansin nyo yung mga drawings niya. Yan. Puro pusa. Ayan o. Pusa. Ayan. Ito naman yung office. Ito yung opisina ni Ate Angeline. Yan, yung mga ginagawa niya ng mga drawings. Yan kasi yung hilig niya mga drawings. So, pagka nagbo-birthday nga siya, sinasabi namin sa mga nagre-regalo, wag na sila magregalo ng mga damit or something. Basta yung mga pang-art lang. Yan, tulad yan ng mga color pencil, yan. Basta papel, pandikit, scotch tape, yan ang mga hilig ni Ate Angeline. So, hindi kami pwedeng magtapon basta-basta kahit na mga maliliit na mga papel na yan. Kasi minsan may mga hinahanap siya at nangyayari yan dati, may mga naitatapon kami na gustong-gusto niya, hinahanap niya. Ngayon, kapag hindi niya mahanap yung papel na yon, napakaliit na papel na yon, na drawing na yon, nako po, magugulong buong bahay namin. Away na yon. Nagawa namin, siya mismo ang pinagtatapon namin ng mga papel na to. Ipapakita ko sa inyo. Ayan, so ito yung ginagawa namin. So si ate na mismo yun ang nagtatapon dito ng mga papel. Kasi alam niya mismo yung mga gamit niya kung ano yung itatapon o hindi. Kasi kapag nagkamali kami ng tapon, alam nyo na, magagalit ang Ate Angeline. So, nandyan lang siya. Halos maghapon lang siya nagdo-drawing. Yan ang libangan niya. Sinisiyasat niya kung ano yung dapat na itapon at ano yung hindi dapat itapon. Pansinin nyo to, no? Kung gaano kaliit ito. Tapos, dinodrawing niya ng sobrang liit. Tapos, ginugupit niya ng sobrang liit. Alam mo yung details niya. Talagang isa yan sa mga, na mga autism, lalo si Ate Angeline. Yung pagiging perfectionist. So, ngayon, maayos na yung kanyang opisina. Usually, yan, kung ano yung nakikita niya dun sa iPad, yun yung gagayahin niya, idodrawing niya. Pero, syempre, lagi namin chinecheck kung ano yung mga pinapanood niya sa iPad. Alam mo naman sa mga panahon ngayon, di ba? Ate Angeline's World. Lang halos tumatakbo ang kanyang buhay sa pang-araw-araw. Diyan sa lamesa na yan. Pero balak namin bumili ng mas malaki. Yun talagang table talaga. Pero ngayon, diyan na muna kasi nga tapos dun sa higaan niya, rekta na siya. Ito naman, yan yung mga ginugupit-gupit niya. Yan. Bawal mawala yan. Ako pa, pag nawala ito, Diyos ko po. Kahit isa man lang dyan mawala, magugulong bahay namin. Boss, nilalagyan din namin siya dito ng basurahan niya. Tinuturoan namin siyang, alam mo yun, maglinis, maging maayos dito sa loob ng kwarto niya. Alauna na ng madaling araw, pero gising pa si Ate Angeline. Check natin kung anong ginagawa ni Ate Angeline at this time. Nag-start yan, si Mami ang nakapansin Meron na siyang napapansin kay Angeline na medyo kakaiba. Edad ni ate na 2 to 3 years old, mama at papa pa lang yung kaya niyang sabihin. Unlike yung mga ibang bata na 2 to 3 years old na nakapagsalita na. Cheese. Okay. Ouch. Ang mga napapansin namin nung kay Ate Angeline, usually yung lagi siyang nakatingkayad kapag naglalakad. Ang tawag doon tiptoe Hindi siya makatingin ng eye-to-eye contact sa'yo. Kinausap ako ni Mami. So sabi niya sa akin, sabi niya, may something kay Ate Angeline na hindi namin ma-explain. Sinabi ni Mami yung mga napapansin niya kay Ate Angeline. So ako, sabi ko wala yan. Sabi ko baka ano lang yung bata, delay lang. Sabi ko baka suddenly, mga after ng mga ilang buwan, magde-develop din. Habang tumatagal, wala wala nag-i-improve. Parang ang bagal ng improvement. Doon na kami nag-decide na magpatingin at magpasuro sa mga doktor. Dog, 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 popping. Doon sa mga matagal na pagsusuri, matagal na mga test, sa mga interviews namin, so we found out na nga, parang may delay sa Ate Angeline. And then sinabi ng doktor na, yun nga, merong autism syndrome si Ate Angeline. Kiss.
Kasi yung mga symptoms niya, no, ni Ate Angeline, at syempre, for sure, no, doon sa mga iba din na may mga anak na may mga autism syndrome, no, yun yung paglalakad ng tiptoe, hindi siya makatingin ng eye-to-eye contact sa mga tao. Tsaka ang napansin namin, kapag hindi niya gusto yung sounds o kahit anong sounds nakaka-disturb sa kanya, nagtatakip siya ng tenga. Any sounds na mula sa speaker, pinapatay niya. Pag kami naglalakad ni Ate Angeline, lagi yan, nakakapit sa akin yan. Sa akin, o nakakapit sa akin yan o sa mami niya. Lalo na kapag tatawid kami ng kalsada, kailangan hawak-hawak ko siya. Just in case, pag tumakbo siya, makukuha ko siya. Bago sila mag-start ng school dito, yung talagang proper school, meron tinatawag dito ng guarderia, kung saan iniiwan yung mga bata. Isa yon sa mga nag-worried talaga kami ng matindi. Kaya kasi maiiwan siya dun sa school nang wala kami. That's the first time na hindi naman siya makakasama for how many hours. Nung maliit pa si Ate Angeline, lagi kaming umiiwas sa mga tindahan. Kapag may nakita kaming tindahan sa lugar na to, iiwas na kami niya kasi talagang papasok siya sa loob. Mag-aaway lang kayo. Nung una, okay. Kaya lang, syempre, later on, makikita mo at alam mo naman namin yung sitwasyon, no? Minsan mahahawa ka sa bata Yung mga batang normal, sama-sama sila naglalaro. Unlike si Ate Angeline, nasa isang sulok lang. Nakikita namin talagang nagsosolo siya. Halos dinudurog ang puso namin nun. Yun yung mga part na mahirap kay Ate Angeline nung maliit siya. Kasi hindi siya nakakapagsalita. Hindi niya nasasabi kung ano yung masakit, kung ano yung gusto niya. Very uncontrollable ni Ate Angeline nun. Dati, talaga napakahirap. Pero kahit pa paano, nalampasan na namin yung mga malulupit, mga matitindi. Nag-start na yun talagang school ni Ate Angeline. So naghanap kami ng school, iba-iba. Then dito naman kasi kung ano yung school na tumawag sa'yo, na mag-offer sa'yo, yun ang tatanggapin mo. Sa yun, sa talagang nag-alala kami. Siyempre, yung school mas malaki, mas maraming tao, mas maraming bata. Alam namin kasi yung kapasidad ni Ate Angeline na gawin niya kapag wala kami sa kanya. One time, pumunta ako ng school kasi ang pasok nila 9 o'clock, pumunta ako ng mga 10 o'clock, something gano'n Parang may naiwan sa bahay si Ate Angeline. So pumunta ako ng school. Pupunta ko ng school, pumunta ako sa classroom nila, hinahanap ko yung teacher, wala. Hinahanap ko si Ate Angeline, wala. And then the rest ng mga classmates ni Ate Angeline nandun. I found out na nakatakas si Ate Angeline sa loob ng classroom. Salamat sa Diyos, hindi nakalabas sa loob ng campus. Matakbo si Ate Angeline doon sa playground nila nang mag-isa. Nirequest namin sa school na magkaroon talaga si Ate Angeline ng mag-aalaga o magtitingin sa kanya habang nasa school siya. Napagbigyan naman kami sa part na yon. Andun yung nag-aalala kami araw-araw Nakakain ba ng maayos si Ate Angeline? Tuturuan ba? Nababantayan ba na maayos? Saan hindi makalabas na eskwelahan? Yung mga tipong bagay na yun na araw-araw na iniisip namin noon. Siyempre sa lahat na may mga autism syndrome, hindi nila alam yung mga peligro na pwedeng mangyari sa kanila. Kung i-compare mo si Ate Angeline 3 to 4 years ago, malaki na yung na-improve, malaki na yung pinagbago. Nakakontrol na namin si Ate Angeline kung anong mga gusto niya. Nasasaway na siya. Pag sinabing namin hindi pwede, hindi pwede. Mas kalmado na siya ngayon. Unlike nung bata siya, talagang nagwawala siya sa kalye, humihiga sa kalye, kapag may mga bagay siyang hindi namin napagbigyan. Pero ngayon, nakakontrol na namin si Ate Angeline. Minsan, pinipilit niyang bumili ng mga candy, ng mga matatamis, pero hindi na. Nasasabihan na siya. Ngayon, everything is under control na. Yeah. Pero si Ate Angeline, napaka-sweet niyan sa lahat. Pansin niyan sa school, sa mga relatives namin. Napaka-very sweet ni Ate Angeline. Humahalik, yumayakap, kumakandong. Yun yung positive side ni Ate Angeline. Nakakatawa nga kapag sumasakay kami ng bus, ng public transport na bus dito. Kailangan makaupo siya sa ayaw o sa hindi ng mga tao sa loob ng bus. Akala ni Ate Angeline pag-aari niya yung bus. Sisingit at sisingit yan. Wala siyang pakialam sa ibang tao, basta makaupo siya. May mga taong mabibigla, may mga taong sisimangot, may mga taong matatawa na lang. Hindi nila alam yung estado ni Ate Angeline. Bilang parents, lagi kami nakatingin sa kanya. Every seconds, every minute,
every hours. As we found out, no, siyempre nagre-research din kami tungkol sa may mga autism syndrome, no. Kasi dalawang parte yan eh. May mga bata na iyak ng iyak, alam mo yung parang bugnutin, palaaway, violent. Si Ate Angeline, siya naman yung parang isang part na yon na laging tawa ng tawa, napaka-sweet, hindi siya nananakit eh. Napakabait na bata. Ang hobby lang talaga niya is mag-drawing maghapon. Maghapon. How many hours? Name it. Dati nagke-clay siya, nagmo-mold ng clay, gumagawa siya ng mga manika. Depende sa mood niya. Depende. Mahirap pakainin si Ate Angeline. Mahirap siya pakainin. Meron siya talaga siyang specific na pagkain lang eh. Gulay, pahirapan. Pero gumagawa kami ng diskarte para mahaluan yung pagkain niya ng mga gulay, ng mga vitamins, ng mga supplement na vitamins. Walang sports si Ate Angeline. Ang technique namin doon, mamasyal, maglakad. Kung may anak ka, or may kapatid ka, may kamag-anak ka, may autism syndrome, huwag mong ikahiya. Huwag mong isipin na ito'y pabigat sa pamilya. No? Lagi mong iisipin, it's a blessings from God. Sila'y parang mga anghel. Hindi naman tayo bibigyan ng Diyos ng isang pagsubok sa buhay nang hindi natin kaya. Lagi ka lang kakapit sa Kanya at laging hihingi ng gabay. And the rest, God will provide. And back to the ball game. Mga kaibigan, no? A lovely day. Siguro naman nababalitaan yung mga idol. Nagkaroon ng heat wave. Yan. Ito mga nakarang araw sa buong Europe, mga kaibigan. Ibig sabihin niya, mga brother and sister, sobrang init ngayon sa buong Europe. Especially here, mga kaibigan, sa Spain, mga idol. Actually, may incident, no? May mga nahimatay, mga kaibigan, sa sobrang init. At yun ang iniiwasan natin, mga idol, no? Yung sobrang init, mga idol, no? So, ang gagawin natin ngayon, ano pa ba? Ano pa ba? Miming time. Almost alas 12 na ng tanghali at ang aming grado for today ay 29 degrees Celsius. Not bad. Nung nakaraan, nag-40 plus eh. Kaya ganun kainit eh. Dahil alas 12 na ng tanghali, mga idol, at hindi pa kami nag-aalmusal dahil late na kami nagising at kakain din kami ng solid para mamaya hindi na kami magbabaon ng mga pagkain. Tubig na lang ang babaunin namin. Yan, ito yung aking pinili, mga laman loob. Kung matindi ang gout mo, Brad, ito ang kainin mo. Siyempre, kanin, mga idol, ha. Kay Mami, ang tawag dyan is fricando. Yan, karne na may salsa. Ito yung na-picture namin, mga idol, na mura, solid na pagkain. Puntahan nyo to, Hilida Restaurant. Na-maintain nila yung lasa, yung quality, at siyempre, yung presyo. Very affordable. Ito naman sa mga bata. Ayan. Butifarang tawag dyan with the rice. Yeah. So mga idol meron na namang nangyari kanina sa loob ng bus naman sinasabi natin, di ba, Mami? Mga idol, yung bus dito, meron lang yung mga matatanda, buntis, disabled, meron silang exclusive na upuan. Well, di ba nga, sinabi ko sa inyo, si Ate Angeline, kapag papasok sa loob ng bus yan, kapag kami sasakay sa loob ng bus, kailangan niyang makaupo. So nagkataon naman, dalawa yung upuan, may isang bakante, dalawa siya, yung isa may nakaupong matanda, hindi may bakante. Yung may mga autism syndrome, applicable sa kanila yung upuan na yon. So, ang sabi ng matanda, pang mga matatanda to, yung upuan na yon. Tama naman, kaya lang, the way siya magsalita, alam mo yon, medyo, alam mo na, medyo galit siya o parang hindi kami pinayagang umupo doon sa upuan. Well, yun nga, yung nangyari. So, hindi kami parang umangal, parang ganon. Parang sinabihan kami ng matanda na hindi kami pwedeng umupo doon, na hindi pwedeng umupo si Ate Angeline doon. Well, hindi namin, yun nga yung kasi nga si Ate Angeline kasi kung titingnan mo siya, parang normal siya eh. Hindi mo siya makikitaan
ng autism unless magsalita siya, unless kumilos siya. So yun na nga, syempre, no, mahirap din namang pumatol sa mga ganong bagay. No? So habaan mo lang yung pasensya mo. Well, sinabi ko doon sa matanda na merong autism yung bata. So meron siyang karapatan, applicable sa kanya yung upuan na yon, bakanting upuan na yon. Pero anyway, ayun, habaan mo yung pasensya. Ganun talaga. Part ng buhay namin yung ganyan. Tawanan mo lang, ayos na yun. It's nice to be back. Yeah. Diba? Para mawala yung stress namin kanina, dun sa nangyari. Well, actually, no, stress din na. Sanay na kami sa mga ganong, sa mga ganong sitwasyon. Alam na namin yung gagawin namin. Pero anyway, let's go to the beach. 30 degrees tayo ngayon, ha. Kamusta yung init? Sucks lang. Mamaya, testingin natin yung tubig kung malaman natin kung sucks o hindi. Diba? Sucks lang, sucks. Ayan, testing natin, testing. Testingin mo, kuys. Ayan, oh. Sucks lang. Uy, ang sarap ng tubig. Sucks na sucks. Hindi siya ganun kalamig. At hindi rin ganun kainit. Sucks lang, sucks. Yeah. Almost a week din kami hindi nakapunta ng dagat. Kaya yung mga bata sabik na sabik sa dagat, mga idol. Kumbaga sa basketball, back to the ball game! Kalma lang, kuys, oh! Kapag nasa dagat kami, ganitong style, kung paano namin bantayan si Ate Angeline, all eyes on her. Kasi nung last namin pumunta sa, I think, Blanes, muntik na siyang malunod dun eh. Pero muntik lang. All goods. Ano, sucks lang dyan, sucks? Sucks lang. Sucks lang. Oo, malamig. Ayan, sucks lang, oh. Ang sabi ni Mami, yung tubig, alam mo yung maligamgam. Ganon na ganon yung tubig, mga idol, ah. Dahil nung isang araw, nagkaroon ng heat wave dito. Hindi lang dito, sa buong Europe, mga idol, ah. I think sa France din, matindi ng heat wave sa France. Tsaka nagkaroon ng sunog, doon sa forest ng Turkey. So matindi ngayon, mga idol, yung heat wave. Yung init, mga idol, na dinadanas namin dito sa buong Europe, no? Sa bahay, sobrang init din, no? Yung meron naman kaming aircon, kaya lang doon lang sa kwarto namin ni Mami. Doon sa mga bata, 2 electric fan na, kaya lang parang bumubuga ng apoy yung ventilador namin. Naisip namin bumili ng isa pang aircon para doon sa kwarto ng mga bata. Pero si Andrea, doon na sa amin na tutulog yan kasi nga malamig doon sa kwarto namin. Pero si Angeline, talagang walang paraan na mapapilit namin siya doon sa kwarto namin matulog. Kasi nga, andun yung mga gamit niya, andun yung office niya, andun yung mga gamit niya sa pang-drawings. So siguro, tingin ko lang kaya ayaw niya. Tsaka hindi siya sanay doon sa kwarto namin matulog. So naninibago siya. So, ang solusyon, mga idol, is bumili ng isang aircon para sa kwarto nila. At para sa kwarto nila, at nang sa ganon si Andrea doon na matulog ulit sa kwarto nila. Yan ay kung may mabibilang kami ngayon ng aircon. Dahil nagkakaubusan, mga idol, kahit saan. Nung isang araw, pumunta si Mami, wala, ubos, halos lahat, ubos. Pero sana, mamaya after nito, makabili tayo o makatingin tayo ng aircon. Kapag mura, swak sa budget, GG. Month of July na tayo. Ito na yung pinakamainit at August. So, babalik yung lamig o lalamig ulit yan mga mid-September na. So mga idol, bigla tayo nag-pack up dahil si Mami kasi medyo sumama yung pakaramdam. Sabi niya nahihilo siya, tsaka sumakit yung bigla yung likod niya. Siguro nga dahil sa sobrang init, siyempre safety first tayo, mga idol. So dito muna kami. So magbabanlaw na muna. Pero baka mag-stay pa kami doon sa mga puno. Pero dito sa dagat mismo, hindi na siguro. Sobrang init eh. Nakahanap kami ng isang
pwedeng gawa namin ng camp base. Kaya tatawagin ko tong The Camp Big Falcon. Tenen, teng. Halos yung mga puno naman dito, pine tree. Karamihan yan, mga pugad ng ibon. Mga bagsak, ang mga idol nyo. Napagod si Mami, muntik na mag-collapse. Ayaw mo kasi mag-jogging na kasama ako. Kaya kailangan mo na magpapayat, mag-exercise, di ba? O, dito muna kami. Sarap maka-idlip kaya lang hindi pa pwede. Baka may magnakaw ng mga gamit namin Ang idlip pa isa-isa. Yung mga bata okay lang. Idlip muna kami dito dahil nakakaantok yung panahon. Makakulimlim, medyo mahangin ng konti. Alam mo yon, yung bawat hampas ng hangin, mas aantokin ka. Idlip muna kami, paibantay na lang yung mga gamit namin dito. Kayo nang bahalang tumingin O sige, idlip muna kami. Ayun si Mami tulog. Hindi naman kami pwedeng matulog ng sabay ni Mami kasi nga, para sa mga bata, walang bantay, no? But anyway, naantok ako. 5:30 na ng hapon, mga idol. So, after nito maya-maya, babatche na rin kami. So, pupunta kami doon sa mga tindahan ng bilihan ng mga aircon, magtitingin tayo kasi sobrang init na kasi talaga, mga brother and sister, no? Kaya kailangan natin bumili ng aircon para sa mga bata. No, kitis. Ito bang Idol. Let's go, bangon na. Yo, mga check. Nakabili na kami ng aircon para sa kwarto ni Angeline at ni Andrea, mga idol. So, ito yung mga idol. Ito yung Secotec. Yan. Actually, yung bumili kami last year ng aircon para sa kwarto namin, ito yung brand na hinahanap ko. Kasi, Brad, ayon sa review, ayon sa mga comments, maganda, quality, at mura. Pero mura, mas mura to kumpara dun sa binili namin sa last year na aircon. Mas mura pa din to. At sa quality daw. Yan. Talaga maaasahan tong Secotec, mga idol, At nang sa gano'n, maganda na, masarap na ang tulog ng mga anak namin. Ngayong summer talagang wow, mainit. Meron pa tayong July and August and mid-September. Meron pa tayo, mainit-init pa yan. 2 months and a half pa yung pagtitiisan natin sa sobrang init na to. Pero mga idol, nagawa ng solusyon, mga idol. Kailangan natin ng quality sleep. Mga idol. So, bubuksan ko, tetestingin natin, unboxing tayo. Ito yung para sa tubig Ito naman yung para lumabas yung mainit na hangin na binubuga niya. Yan, parang dragon. Yan. May mga gulong din. Yan, para easy access. Yan. And this is it, Secotec. Mga kaibigan, pansamantagal, dito na muna namin ilalagay yan sa kwarto ni Andrea at ni Ate Angeline. Wow! Ang lamig, mga kaibigan. At yung hose, ayan. Diyan ko na muna inilagay. Pansamantagal din. Panalo siya, so ihintayin lang namin na fully aircon, mga kaibigan, yung kwarto nila, mga kaibigan. At magkakaroon na sila ng quality sleep. Lalo si Ate Angeline kasi dito siya natutulog. Si Andrea doon naman sa amin. At kami din, dahil si Andrea lilipat na sa kwartong to at magkakaroon na rin kami mag-asawa ng quality sleep. So mga idol, ayun lang mga idol. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Ano man ang marating at saan man makarating ang aming channel na to, ang lahat ng papuri at parangal ay para sa Diyos. Once again, this is Ars Trivia. Peace out to all!